araw po sa inyo lahat. This is Banjo Patron and welcome po sa Pinoy's American Dream. So, anyway, ang layunin ng Pinoy's American Dream is ang makapagkwentuhan sa lahat ng mga Pilipino dito sa Amerika and maging inspirasyon tayo sa mga taong nasa labas ng Amerika na nangangarap na magbuhay din dito sa Amerika. So anyway, just to give you brief history kung paano nabuo itong aming vlog na to. It's just like, we all know na during the pandemic, ang lahat ay naging abala sa kanya-kanyang bahay kasi because of the quarantine. So, dun sumibong or umusbong ang mga vlog or YouTube channels ng iba't ibang klase ng tao. So, may mga napapanood tayo, puro mga kalokohan, puro mga interviews or mga kung ano mga pinagkakabalahan nila sa buhay-buhay sa loob ng kanilang bahay. And that tickles my mind kung anong pwede nating gawin din. Pero syempre, wala naman tayong lakas loob, hindi naman tayo artista kagaya ng mga ibang napapanood natin sa mga talk shows. Pero, nung natapos na yung quarantine, so may mga nakita rin tayo nasa underground, na ito na yung nagiging kabuhayan nila. That may be nag-trigger sa aking idea na magkaroon ng isang ganitong talk show na makikipag-usap sa mga Pilipino dito sa Amerika at sana maka-inspire tayo sa mga ano natin. And when Bong asked me kung pwede kaming gumawa ng vlog, sabi ko, sige Bong, pwede naman tayo. Pero kailangan natin na mag-edit. So, tinap natin yung isa nating kaibigan at kapatid na si Dwayne. So, shout out kay Bong at kay Dwayne kung bakit mabuboto. And since na hindi pa rin tayo komportable at sanay gawin to, so inambush natin yung mga kaibigan natin para sa pilot episode ng Pinoy's American Dream. So that's why we have here, we are lucky to have Mr. Alex Rizari. Okay, si Brielle is there. Anak ni Brad Philip. Say hi, Brielle. Say hi, Brielle. Say hi. Say hi. So, hi, okay. And Jericho. Hi. So, and Brad Philip. Hi. And Tatay Delpin. So, syempre, sino pa ba ang pwede natin hingan ng tulong kundi yung ating mga malalapit na kaibigan at kapatid sa Living Spring Community Church. So, shout out sa Living Spring Community Church. Say hi kay Pastor Ernie Bartolome na kami ang kanyang mga anak. Anyway, so, mabalik tayo sa Pinoy's American Dream. So, pwede mo bang introduce sarili mo, Brad Alex? Hi, my name is Alexander Rizari. Patron again of Pinoy's American Dream. Anyway, mapalad po tayo ngayon at makakausap po natin ng one-on-one. So, kung nakita niyo na rin po sa dating sa naun ng mga vlog, yung ating isang bisita ngayon is si Brother Jericho, isang malapit na kapatid kong kaibigan sa Living Spring Community Church. So, anyway, Brad Jericho, introduce yourself again. I'm here again. My name is Jericho from Philippines, Norsagaray, Bulacan Province. At narito po ako ngayon at binigyan ng pagkakataon para sa second episodes ng Pinoy's American Dream na ma-interview ni Brother Benjo Patron. Okay, ang medyo antig ng interest sa akin na Jericho is like, you start sa Pilipinas as nurse din, tapos nagpunta ka muna sa Middle East, which is Saudi Arabia. Gano'ng katagal ka nagtrabaho sa Saudi Arabia as nurse? Actually, from Philippines, I graduated from nursing year 1995. During that time, ang hirap pumasok sa mga hospital being a nurse. So, Pag sa atin, no? sa atin. So, ang nangyari sa akin, pumasok muna ako ng 7-Eleven.
Wow, So, nag-graduate ka na nurse, registered Oo. nurse ka. Pero Registered sa sa 7-Eleven ka nagtrabaho sa atin. 7-Eleven ako, nagmamap ako ng mga floor doon, ng mga Dito sa Amerika, Jericho, ultimong high school graduate, pwede Oo pumasok nga. ng 7-Eleven. Kaya nga, tapos nag-ano pa ako, nag-arrange ako ng merchandise sa 7-Eleven. So hindi rin ako tagal doon. Pero ang trabaho ko sa Pilipinas, nagkano ako, nagta-tricycle ako. So para lang kumita, para masustentuhan ko. So habang nagta-tricycle ako noon, nag-a-apply ako sa mga ibang trabaho kung sakaling ko saan swertein. Kasi manghirap pumasok talaga nung Pero sarili mo naman yung tricycle. Oo, So, sarili ko naman sarili yung boundary tricycle, and sarili boundary whatsoever. naman. Tapos napasok ako ng Unilab para sa QI, monitor ko lang yung mga gamot. Tapos noong that time nakapag-apply ako ng Saudi, doon ako sinuwerte. Ang problema naman, kulang ako sa experience. So that time nasa health center lang ako. So ang ginawa ko, meron tayong Health center ng sa Norsagaray. Norsagaray. So ang ginawa ko, kulang ako sa experience, pumunta ako ng Recto University. After Recto University, naka-apply ako ng Saudi. So, nakakuha ka ng certificate nakuha ko ng ng certificate. Philippine General Hospital or what? Sa palakasan ng loob. So I worked in the Middle East for 10 years. So that time, pumasok ako sa hospital, no experience, background in the hospital, only community center, palakasan na Pero lang. dahil Pinoy tayo, mabilidad. Mabilidad tayo dahil Pilipino tayo. So first time experience ko, wala akong experience sa hospital, diretso ako sa ICU. ICU kagad, walang floor nurse. So, that time, Nabuhay naman lahat ng mga nabuhay- nasa nabu- intensive care unit sa- at during your Sa awa time. ng Panginoon, nabuhay naman sila. Nabuhay naman sila lahat. So kumbaga yun ang training ground ko sa Saudi for 10 years. Siguro yung umpisa Ang ko, lupit, boy. mababa lang ang sweldo ko nung umpisa. Halos hindi kami pinapasahod ng 6 months, walang sahod. Government hospital to sa Saudi? Or? Subcontract. Is it government but Pero subcontract? subcontractor. So pag hindi nakakolekta ang Wala contractor kami sa sahod. gobyerno, So ang ginagawa namin, walang sahod. merong Pakistani na store doon, nangungutang kami. Inuutang Oh, namin yan, yung bakala, bakala. bakala. Inuutang muna namin. Tapos pagka sumahod, tsaka namin babayaran. So it takes about Pwede ko kayo bibigyan, ha? 2 years yon. So doon ko nakilala ang wife ko. Doon ko nakilala na that time, sa ano lang, bawal lang. Nagpapakute Oo. sa iyo doon kasi ng mga Nakabaya nakabaya. eh. Kumbaga galing ako sa Unay, sa yun yung pinaka-strict place sa Saudi Arabia. Bawal ang touch, bawal ang mag-holding hands. So nagliligawan lang kami sa telepono. Hanggang Hindi madaling pa araw. uso ang mga text noon. Hindi pa uso text that time, wala pang phone noon. Napakatanda mo na talaga. So, 2 years, and then after that, after 2 years, na-move kami sa ibang place, pero Saudi pa rin. Yun yung tinatawag ng malaking hospital naman, yung sa Kimpad Hospital. So, siya muna nauna. So, kumbaga, na-fall in love ako, sinundan ko siya. siya muna. Sa Kimpad. Sa Kimpad Hospital, siya nauna, hindi ako makaget in. Saan ginawa ko? Nag-travel ako papuntang Riyadh para lang makapasok ako doon. So, sa awa ng Diyos, natanggap ako. So, nagkasama kami doon. okay, then So, we worked there for almost 10 years. magkasama kayo sa King Fahad sa Saudi Arabia for 10 years. For 10 years. She works in Kinasal na kayo doon. yun ang interesado. Okay. Kasi nung umuwi kami, siyempre, bata pa kami. Kailangan sa Saudi Arabia, hindi naman kayo pwedeng lumabas nang wala kayong papel. Kasi Hindi may kayo pwede magsama magsama o sa isang lumabas. lugar ng babae kung hindi kayo mag-asawa. Hindi kayo mag-asawa kasi wala kang papel eh. Kasi pagka sinita kayo ng mutawa, ang mutawa sa Saudi Arabia, yung tinatawag nila mga priest. Aha. So pagka yung nasita kayo ng mutawa, Diretso kayo sa immigration. wala kayong pinakitang papel, diretso kayo sa kulungan. So, ang Love ginawa case, namin, love case. nung nagbakasyon kami, hinila ko ang asawa ko Sa recto na naman yan, no? Hindi, sa may City Hall. Sa City Hall, Sa City okay. Hall ng Manila, doon kami nagpakasal para makakuha kami ng papers. So nakabalik na kami sa Saudi ulit, so may papers na So kami. may papers na, pwede na kayo mag-check-in sa Pwede hotel. kami mag-check-in noon. So hindi alam ng mga magulang na, nobody knows it. This is Okay, it's a secret marriage. secret marriage yun. So, then after that, nung trabaho kami, then nung umi kami, doon ako may nagpaalam sa mga parents namin na magpapakasal kami. Okay, then you live happily ever after. That's correct. Okay, so going back dun sa
Saudi, so for 10 years. So saan kayo nag-apply papunta dito sa Amerika? So, doon na rin kami, nasa Saudi na rin kami when she's applying, coming here to the United States. So, nakuha siya ng CJNFS, nakapasa siya. Okay. Tapos, nakuha siya ng NCLEX exam, tapos English exam, so nakapasa siya. So, nauna na siya rito. So, while she was working here, I'm still working in the Middle East. Okay, so As a nurse. andito siya, andun ka. Bale, 6 months. 6 months. Wala pa kayong babies nun? May baby na kami, 2 na. Yan na yan, Si DJ Echo, and Echo. DJ. Nandun na sila sa Pilipinas, so yung parents ko ang nag-aalaga sa kanila. Medyo mahirap, no? Medyo mahirap kasi malayo ka sa mga anak mo eh. Tapos that time, nag-resign na ako sa Middle East. Okay. Tapos nung nag-stay ako sa Pilipinas for probably few months. And then sumunod na ako rito. Dinala ko na muna. Yung unang anak ko muna, panganay muna. So, nung nagpunta ka rito, as dependent lang. Dependent lang. So, hindi ka pa as nurse. Hindi ako nurse. Wala akong trabaho. Gusto ko magtrabaho na pero ayaw ko payagan ng misis ko. Sa bahay lang para mag-alaga ng bata. Para pangkalaga ng bata. Siyempre yung ego mo ba Ah, na kumikita ka na maganda sa Middle East tapos pagdating mo dito wala kang kita. Kumbaga nasa bahay ka lang umaasa ka lang sa asawa mo. Eh, siyempre yung side ko pa kailangan din rin padala. yun kasi medyo mahirap dito mga kababayan eh. Struggle din na may baby ka rito. Dahil ng bawal mong iwan sa bata, ang bata sa bahay mag-isa, kahit na hanggang anong age ba? I think it's Maryland law at least 13 years old. 13 years old. So kung meron ka sa atin, kahit na meron kang mga maliliit na anak, dadalhin mo lang sa mga magulang mo, sa kapitbahay mo, papalagaan mo, libre yun, okay lang. Dito, pagka nagpaalaga ka ng bata, dolyares pa rin. Tama. Kaya medyo mabigat. Kaya mas pinili It's per hour pa. per hour pa. Kaya mas pinili nyo that time na you stay at home. O mas pinili ni LJ na you stay at home and she will work for the family. Yeah, sometimes Mga ilang taon din yun. they struggle for a year while I'm taking care of the kids. At the same time, I'm reviewing for my NCLEX exam. Wow. So during the days, husband, home husband. Tapos at night, doon ako nagre-review kung tulog na yung mga bata. Aral. Talagang Nag-aaral ako nagsusunog ng kandila. sa computer, kumbaga self-review ako sa bahay. So it come to the point na talagang na-depress ako. For a year, kasi imagine kumikita ka na maganda, pumunta ka dito, tapos wala kang trabaho. It come to the point na sometimes yung inom na lang ako ng inom. Wow. Tapos Para lang na-depress ako, matutulog ka rin ng... tapos yun yan, good thing that my wife is a Christian, so she always pray for me na gano'n nga na mag-guide kami ni Lord. Okay, so when you pass the board exam or the NCLEX, ayos na. Nakagata na yung Nakapagtrabaho na. Immediately nakakuha ko ng trabaho. Okay, and you can afford na magbayad ng nanny para may magbabantay sa bata habang nagtatrabaho ka. Which is something na medyo nakaka-uplift din. Nakaka-boost na moral. Tama. Tapos yung nung that time, she was so excited when I got a job, and then immediately she asked for the realtor to buy a house. Ganun kasarap po dito sa Amerika. Madaling bumili ng bahay, pero medyo mahaba-habang bayaran. Mga 30 years. 30 years. Pero kung nurses ka, kagaya ng mag-asawa ni Jericho at ni LJ, so madali kang ma-approve ng bangko to buy a house na mortgage din. Hindi man din ho dito para bumili ng mga cash ng bahay kasi taxes and everything. So, pero kaya naman, para ka lang din nag-renta yung mortgages mo. Pero nga lang, bubunin mo siya ng 30 years. And itong bahay na to, hindi pa yan yung bahay mo di ba? No. First house ko is we live in a townhouse. In the townhouse And then where I am now. we is the upgrade to townhouse. a single house. The sad part is, when we bought the townhouse, we're paying more than our single house. We're paying more than a single house kasi nga
mataas yung interest rate. Kasi At that time. bago ka lang sa Amerika, hindi mo alam yung Saka first time home buyer. First time home buyer, hindi mo alam ang mga kalakaran dito sa Amerika. Tapos pagka magre-refinance ka, i-disapprove ka ng bangko. Kasi sabihin sa'yo, malaki naman ang kita mo. Bakit ka mag-refinance that time? Kasi that time, di ba, yung market nag-crash. Oo nga. So ang hirap mag-refinance kasi yung ang price ng house is under the water. Okay. Anyway, yan yun. We'll be visiting yung bahay po ni Jericho and you will like it. Matutuwa po kayo sa success story nung sinasabi niya from townhouse to a single house. Galing na po kami ron. Ang ganda. Hindi naman din po sasabihin malaki or mayaman. Para bang comfortable living, decent living na may bibigay mo sa pamilya mo. And minsan po, pupunta pa tayo ron. Magti-tripping tayo sa bahay ni Jericho and we will talk about Sis LJ, kung gaano niya pinagtsagaan din si Jericho na nung panahon mga nadidepress at kung paano niya sinuportahan yung pag-aaral ni Jericho dito sa Amerika to pass the NCLEX, and now malalaki na po yung anak nila and we'll be listening more of Jericho at yung wife niya si LJ. Next vlog natin magti-tripping tayo sa bahay. I hope patutuloyin mo kami, Jericho, sa bahay mo. Definitely. And we'll be happy to share sa mga kababayan natin kung anong meron tayo rito sa Amerika. And muli, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga giliw kong tagamasid. And bye for now. And this is Pinoy's American Dream. God bless you all.